The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. There was a Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. He came to Jesus at night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, and no one can do these signs that you are doing unless God is with him. Jesus answered and said to him, Amen, amen, I say to you, unless one is born from above, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man once grown old be born again? Surely he cannot re-enter his mother's womb and be born again, can he? Jesus answered, Amen, amen, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. What is born of flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, you must be born from above. The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I was sharing with some men contemplating in buying an electric car. Ano pa? Pag may pera ka, iniisip ko anong bibilhin. Ano pa? And they were computing how much they will save. And I bought in. Sabi ko, how much is the car you're planning to buy? Sabi nila, itong car na ito, 1.6 million. 1.6 million. Para kasya naman yung mga anak ko. Ano pa? And I said to him, you can use your math. You can use your math. Magkano na ba ang gasolina na ginagamit mo ngayon? Sabi niya, baka mga from 6 maging 8,000 a month. Ano pa? Use your math. 6 to 8,000 a month. Or in 10 months, 80,000. In 1 year, 96,000. Tama po ba? 96,000. In 10 years, that is only 960,000. If you use your math, you will not spend 1.6 million in 10 years without buying a new car. Without buying a new car. What I'm trying to say, whether you like it or not, what dictates our future is not our resources, not our skills, not our talents. What dictates our future is really our attitude. Attitude dictates our future. Alam nyo, kung ikaw ay mahirap, ilagay ka man sa isang mayamang sitwasyon, at mali ang pananaw mo, magiging mahirap ka pa rin. Kahit anong oportunidad ang ibigay sa iyo, kung mali ang iyong pananaw, hindi ka aahon. Ang buhay pananampalataya ay nag-aanyaya sa atin na hindi naman tayo nabubuhay sa dasal. Dapat merong pagkilos. Merong pagkilos. At habang ikaw ay nagdadasal, humihingi ka sana ng biyaya sa Diyos
na magkaroon ka ng pagkaintindi, understanding, not just knowledge. Understanding of what is happening, and may God grant us the grace to address the situation as it is. Hindi yung gusto nating baguhin ang mundo ayon sa ating kinalalagyan. Gusto natin ang mundo ang nag-a-adjust para sa atin. Ano bang meron sa Ebanghelyo? Ano bang meron sa mga pagbasa? Ano pa? Alam po ninyo, kahit magpakita sa inyo ang Diyos ngayon, makita nyo, harinawa, makita nyo, ano pa? Mabulaga kayo, ano pa? Harinawa, ano pa? Na hindi pa kayo patay. Hindi po ba? Kaya baka makita mo, tapos patay agad. Hindi po ba? Ano? Ha? Harinawa. Kung hindi mo babaguhin ang iyong buhay, walang mangyayari sa iyong bukas. Kahit makita mo ang Diyos. Kahit magpakita siya ang Diyos, kung hindi mo babaguhin ang iyong pananaw, hindi magbabago ang iyong buhay. Marami sa atin umaasa lang sa milagro, pero ayaw kumilos. Marami sa atin. When we pray, we tend to pray for miracles rather than the strength that we may overcome the hurdles of our lives. Sana mapagtagumpayan natin, malampasan natin ang mga krisis. Hindi yung wala kang sinasabi ko, sana matigil na, sana matigil na. Alam po ninyo, habang tumatanda tayo, sabi nga nung isang nagpa-pray over ka, Father, sana makalakad uli ako ng walang tungkod. Ano po? Makalakad uli ako ng walang tungkod. Matanda ka na. Ang problema mo hindi yung tungkod. Hindi mo matanggap na matanda ka na. Naintindihan po ninyo? Pagka minsan kailangan mo lang tanggapin na matanda ka na. Di ba? At pag alam mong matanda ka na, ang babaguhin mo ang iyong sarili at hindi ang iyong paligid. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, what Jesus was trying to tell Nicodemus is to change your understanding, to change your attitude. I do not know if you understand this, but the grace of Easter is that we are being born again. We are born in the flesh through birth. We are born in the flesh through birth. But we are born in the Spirit through baptism. The birth and baptism, kaya nga meron tayong renewal of vows. Meron tayong renewal of baptismal vows. Hopefully, merong pagbabago sa ating pananaw sa pang-araw-araw nating, sabi nga, pakikipag-ugnayan sa mundong ito. Merong pagbabago ng pananaw. Ano po? Sa ayaw at sa gusto ninyo, habang tumatanda tayo, may mga bagay na hindi na talaga pwedeng kainin. Di po ba, ano? Habang tumatanda, may mga bagay talagang hindi na pwedeng gawin. Habang tumatanda, may mga bagay na hindi na pwedeng puntahan. Tanggapin na. Tanggapin na. Di po ba, ano? Tanggapin na. Di ba? Kasi humihirap lang ang buhay kapag tayo ay nasa denial. Humihirap lang ang buhay kapag tayo ay nasa denial. Sabi nga ni Kubler-Ross, ano po? Sabi niya, the problem is that when we have a problem, we try to deny it. Then, if we cannot deny it, we bargain. We bargain. And because things doesn't change, we end up in depression. Ano ibig sabihin? Ano sabihin?
kayo po ay may cancer. Oh. Sinabihan ka na. Ayon sa, wag naman, halimbawa lang, wag naman. Diabetic na lang. Kayo po ay may diabetes. Kayo po ay may diabetes. Ito po ang blood sugar nyo, fasting blood sugar. Ito po ang yung blood sugar sa inyong 3 months. Di ba ganyan, no? Kita mo na eh. Kita mo ng over ka. Hindi. Ay, wala. Denial. Di pa ba na? Denial. Ano pa? Ayaw mo tanggapin. Oh. Lumalabo na ang mata mo. Lumalabo na ang mata. Kasi diabetic ka eh. Kain ka pa rin ng kain. Di pa ba? Ano? Ha? Oh. Pupunta ka ngayon kay Father. Father, pray over mo naman ako. Di ba? No? Ha? As if may kapangyarihan si Father. Di ba ba? No? Ano sabi ko dyan? Paliguang kuman kayo ng holy water, di kayo gagaling. Ano pa? Kasi ang problema niyo, attitude. Oh, magbabargain. Lord, pagalingin mo lang ako sa diabetes, talaga ako'y magbabago na. Huwag kayo maniwala doon. Hindi nangyayari yun. Ano pa? Walang nagbago. Ano pa? Walang nagbago sa diabetes. Ano pa? Ha? We try to bargain. Makikiisap tayo sa Diyos. At dahil lumalala tayo, madidepress tayo. Sabi ni Kubler-Ross, pag may problema ka, tanggapin mo na agad at magdesisyon ka. Tapos, di po ba? Tapos. Ganun lang kasimple ang buhay. Tapos. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, may mga problema tayo sa mundong ito na hindi naman talaga problema. Listen to that. May mga problema tayo sa mundong ito na hindi naman talaga problema. Hello? Pag nilayan nyo ngayon, ano pa? Kasi feeling niyo pag mainit, ang laki ng problema nyo. Hindi problema yan. Panahon yan. Nakuha po ninyo. Panahon. Di ba? No? Panahon. Pag maulan naman, ang laki ng problema mo, maulan. Hindi yan problema. Panahon yan. Ano pa? Galing ako sa Vietnam. Sabi ko, how's the weather? We only have 2 weather here in Vietnam. And what is that? Hot and very hot. Yun lang daw. O, ano ang problema mo? Di pa ba? Ano? Tanggap nila. Di pa ba? Ano? Tanggap nila. Tayo, ganito na ang buhay natin. Uulan, iinit, reklamo pa rin ang reklamo. Ang mahalaga, magkaroon ng bagong pananaw. Ang hamon ng muling pagkabuhay, the challenge of the Easter season is to have a new attitude. Because our attitude will dictate our future. My dear friends, my brothers and sisters, faith is not simply about praying, having a pious attitude. Faith is being able to address the challenge of the time. The challenge of the time. Learn to say, I used to. Learn to say, I used to. Ha? Kumakain pa ho kayo niyan. Dati. Di ba, no? Ha? Naglalakad pa po kayo. Dati. I used to. Di ba ba, no? Tanggapin mo na. Di ba ba, no? Ha? Kayo po ba'y lektor? I used to. Di ba, no? Wala na. Kasi hindi ka naman habang panahong lektor. Ha? Dati, kitang-kita mo. Ngayon, hindi mo na mabasa. Pagdating ng araw, hindi mo na makikita kung saan yung babasahin mo. Ano ba? Ha? Darating tayo doon. Ano pa? Darating tayo doon. Ha? Darating tayo. Why I'm sharing this to you? Because people are getting depressed of what is happening. You are depressed because you are trying to control
the uncontrollable. Hello? You are depressed because you are trying to control the uncontrollable. Amen. My dear friends, my dear brothers and sisters, you can choose your hardship. Pwede kayong mamili kung anong mahirap. Huwag magreklamo. Ano ibig ko sabihin? Mahirap mag-asawa, mahirap din ang walang asawa. Mamili kayo. Mahirap ang may trabaho, pero mahirap din ang walang trabaho. Mamili kayo. Mahirap ang maganda, mahirap din ang pangit. Mamili kayo. Kahit anong bagay sa mundong ito, sadyang may kaakibat na hirap. Ang mahalaga, merong tamang pananaw. Right attitude. My dear friends, my dear brothers and sisters, tigilan yung problemahin ng mga bagay na hindi naman dapat pinoproblema. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass had been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.